May mga pagbabago po dito sa larangan ng trabaho ngayon dito sa Canada sa in-demand jobs dito ngayon sa Canada nga at naipublish po ito ng Canadian Immigration Law Firm na may titulong Top 10 In-Demand Jobs in Canada na naipublish po noong October 16, 2023 na isinulat naman po ni Indira Duarte. So hindi naman po ganun kalaki yung pagbabago sa larangan ng in-demand na trabaho dito sa Canada, pero may significant change po na makikita natin sa mga babasahin natin o sa mga titignan natin mamaya. At makikita ninyo may mga trabaho dito na parang wala na sa in-demand jobs. Totoo, wala na talaga ito. O kaya naman, hindi na ba kailangan o kailangan pa yung mga trabaho na kung saan may experience kayo sa kasalukuyan. So yun po ang titignan natin. Remember, this is only top 10 ng mga trabaho ngayon dito sa Canada, and they made, sabi ko, a significant change. Sabi po dito, Canada's job market with significant changes resulting in job openings across various sectors, from the burgeoning education sector to the expansion of transportation and warehousing. This article offers insights into the growing industries in Canada and the top 10 in-demand jobs this year. Welcoming skilled newcomers to Canada continues to be a goal of the Canadian government every year. With nearly 1 million job vacancies, there is a major demand for skilled workers to fill the available positions. Overseas candidates with experience in in-demand occupations are expected to have strong prospects in the Canadian labor market during the upcoming years and could be strong applicants for skilled immigration programs. Okay, sabi po ng Canadian Immigration Law Firm na ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Halos 1 million na mga trabahador pa rin ang kailangan ng Canada sa kasalukuyan. Bati na rin po sa posting, kung matatandaan nyo sa mga nakaraang vlogs natin, na pinakita doon na ang series po na hinahanap nila ngayon ay up to 2025, So ganun po kahaba yung range nila, 2023, 2024, and then 2025. Yung mga ibang program nga sa 2025 pa. So meron pa tayong may 2 taon pa tayo na magpupursige na mag-apply dito sa Canada para makahanap po tayo ng trabaho natin o para makapag-settle po tayo dito sa Canada. Looking at Targeted Provincial Nominee Program, or PNP, draws across Canada sheds light on which jobs are in demand in terms of immigration. Generally, careers in the health care sector, technology field, and scientific areas tend to be in high demand across the country. Okay, ito na yung after effect kasi ng nakaraang pandemya. So, health sector, marami ang nag-quit, marami ang umalis sa kanilang trabaho due to exhaustion. Lalo-lalo na yung mga healthcare nurses natin. Kaya nga naglunsad ang iba't ibang probinsya ng iba't ibang programa para mapadali ang pag-recruit nila ng mga nurses all around the world. At especially mentioned nga dito sa Saskatchewan at Alberta, gayon din ang Toronto o ang Ontario area, na sa Philippines manggagaling ang malaking bahagi ng mga nurses dahil alam nila na mga nurses talaga natin sa healthcare sector ay talaga namang wala tayong masabi dyan. Kumbaga, double thumbs up, kung may triple thumbs up pa gagawin natin yun, dahil kita naman natin talagang husay ng mga Pinoy sa pag-nursing dito sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At kitang-kita po yan, kitang-kita po natin yan kahit na po dito sa Regina, Saskatchewan. At kasama din po dito yung technical and sa tinatawag nating computer world, So, yung mga nagbabalak na mapunta dito sa Canada, mag-scout na rin po kayo sa iba't ibang sector na kung tawagin natin ay sa technology, sa industry, sa AI, and so on and so forth. Baka nandito po yung swerte ninyo. And of course, scientific, pag sinabi natin scientific, mga researchers po, dito sa Saskatchewan, ay alam tayo na nagdi-develop ng iba't ibang vaccine gawin ng Saskatoon. At nakita natin yung potensyal ng Saskatchewan kasi na mayroon talaga siyang potensyal na humawak ng mga ganitong researches. Prior to pandemic at during pandemic, talagang natuon ng pansin ng Canada dito sa Saskatchewan dahil sa research facility na nagre-research nga. So ibig sabihin, kung kayo mga scientists may ganitong talento, skill, baka pwede, malay natin, di ba? Maging researcher kayo dito sa Saskatchewan. So babasahin ko sa inyo yung mga employment changes in thousands para na sa ganun at least may idea kayo kung ano ba yung nagbago o magbabago
at ano yung top 10, babanggitin din natin yan mamaya at tignan natin mabuti, ano. So mahalaga na malaman kasi yung changes para na sa ganon prior doon sa tinatawag nating susunod na mga draws like express entry, provincial nomination program at iba't iba pang programa ng gobyerno ng probinsya, ng iba't ibang probinsya ng Canada at ng federal itself. Ay dito rin nila kasi dinidetermine kung ano yung kukunin nila sa iba't ibang probinsya, no? For instance, let's say for instance lang po ha, halimbawa cook, titignan nila doon ano mga probinsya yung nandoon o nangailangan ng malaking bahagdan ng cook. So doon nila pagtutuunan ngayon ng pansin. For instance, sa Saskatchewan nangangailangan sila ng maraming cook doon, so tingnan natin, maglagay tayo ng pondo, something like that, and blah blah blah, so on. So ganun po yung pagdetermina, no? So halimbawa kasi yung mga employer magsasubmit sila ng mga publications, ng mga kung gusto nilang humanap ng mga workers pero wala silang mahanap, pakikita kasi ng Government of Canada yan, ng federal government, and then doon sila nagpapublish at yun naman yung nakikita natin, ano? So ito na yung mga trabaho na nagbago o maaaring magbago. So tingnan natin. Okay, transportation and warehousing 77,000, accommodation and food services 76,000, other services 67,000, healthcare and social assistance 65,000, professional, scientific and technical services 64,000, educational services 60,000, manufacturing 43,000, information, culture and recreation 34,000, public administrations 34,000, wholesale and retail trade 30,000, construction 10,000, natural resources 2,000, finance and insurance, real estate, rental and leasing 1,000, utilities negative 1,000 or less than 1,000, agriculture less than 6,000, business building and other support services less than 6,000. Okay, napansin nyo po, ano, ang pinakamalaki 77,000 batay po sa ESDC ay ang transportation and warehousing. Bakit po? Remember na ang Canada ay isa ring importer-exporter country, therefore mas dumami yung need sa tinatawag nating warehousing and syempre yung transportation. So transportation, anong kailangan nila doon? Drivers, mga tinatawag nating long haul drivers, mga talagang malalaking truck, no? Hindi ko alam kung gaano yung dalawa yung cars nila sa likod. So mga ganun na kailangan nila. So sino ang magta-transport nun? Sino ang gagawa nun? Mga warehouse workers natin, no? Mga dakila yung mga yan, sabagkat talagang banat naman talaga sila sa trabaho sa warehouse, no? So yun yung pinakamalaki sa kasalukuyan at makita natin kung meron kayong experience sa ganito, baka alam nyo na nandito kayo sa hotspot ngayon. Kumbaga nandito kayo ngayon sa entablado ngayon, ano? Yung mga truck drivers and mga warehouse workers natin, no? At tingnan natin yung top 10 naman. Yung binigay ko sa inyo, yan yung mga ipinasiwalat, inulat ng ESDC ng Government of Canada na ito yung nalikom nila na mga trabaho sa buong Canada. So ibig sabihin, makikita ninyo dyan yung top 10 na nandyan lahat ng mga specific na mga trabahong kinakailangan. At tignan natin kung ano yung mga specific naman na top 10 na kailangan ng Canada sa kasalukuyan. So here are the top 10 in-demand jobs in Canada based on information provided by the Statistics Canada and data we gathered from various job-seeking platforms such as Canada Job Bank, Indeed, and LinkedIn. We are pleased to present a list of the top 10 jobs in high demand for the current and upcoming years. Number 1 is registered nurses. Number 2, web developers. Number 3, electrical engineers. Number 4, truck drivers. Number 5, welders. Number 6, veterinarian. Number 7, licensed practical nurse. Number 8, industrial electrician. Number 9, pharmacist. Number 10, accountant. So yun po yung top 10, ano? Bakit nawala yung cook? Bakit nawala yung sa restaurant? Bakit nawala yung sa hotel and restaurant industries natin? Nasaan yung manufacturing natin? Remember, top 10 lang po ito. May top 20, may top 30, mayroong top 100, and so on and so forth. Depende po sa pangailangan. Ang Canadian law firm ay binigyan lang nila
kumbaga ng justice yung mga nakikita nila ngayon sa publication o sa job posting sites ng iba't ibang job posting sites, provincial and federal posting sites. So ganun lang po ang ibig sabihin yan. So nalikom nila, dinatos nila, then nakita nila na yun ang marami o pinakamalaking demand ng trabaho dito sa Canada sa kasalukuyan. So therefore, kung wala man po yung mga trabaho ninyo dyan na hindi nyo nakita sa top 10, in demand lang po kasi. Ibig sabihin priority kasi ito mga ito. But it doesn't mean na kung wala dyan ng cook, kung wala dyan ng cashier, kung wala dyan ang sa retail, manufacturing na inaasahan sana ninyo, wag po kayong malulungkot dahil nandyan pa rin po sila. Depende po yan sa employer. Baka malay nyo, nasa top 100. Hindi ba? Hindi natin alam. So, wag po kayo mawawalan ng pag-asa na makahanap ng trabaho dito sa Canada. Fight lang ng fight. Ano? Mag-send lang ng mag-send. At yung iba nga, sabi nga, umabot na ako ng 1 taon pagkatapos ng 2 years, saka lang ako nakahanap. So, so hindi siya tumigil. Natutuwa ako doon sa nag-comment na yun. Dahil ibig sabihin, yung fighting spirit ng kababayan natin noon na yun ay hindi natatapos. Now, saan kayo maghahanap ng mga trabaho na nabanggit natin? Indeed.com, Job Bank, sa mga provincial site at siyempre sa federal job posting sites ng Job Bank nga na binanggit na natin. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!